Hindi lang sa questionabling flood control projects nadadawit si COA Commissioner Mario Lipana at ang kanyang asawa. Hangad din daw nilang magkaroon ng black sand mining empire sa Pangasinan at sa La Union. Ikinababahala ito ng mga residente dahil matindi raw ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Base sa Proclamation No. 156 Series of 1993 na pinirmahan ni dating Presidente Fidel Ramos, idineklara bilang environmentally critical area ang Lingayen Gulf para maagapan ang polusyon at lalong pagkasira. Sa kabila nito, 5 exploration permit na ipinila ng Olympus Builders and Mining Corporation noong 2021 ay inaprubahan ng Malacanang. Base sa record na nakuha ng Bilyonaryo.com sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR, si Marilu G. Laurio, asawa ni COA Commissioner Mario Lipana, ang nakalistang presidente. Ang 3 exploration permit ay nasa sakop ng Pangasinan. Ang 2 naman ay nasa sakop ng La Union. Una rito, noong November 25, 2020, ang Iron Ore, Gold and Vanadium Resources Incorporated na pag-aari din ng mag-asawang Lipana ay nakakuha ng Financial or Technical Assistance Agreement o FTAA number 07-2020 IOMR para sa higit 10,000 hektarya sa baybayin pa rin ng Pangasinan. Suma total, kada taon, tinatayang nasa 25 million metric tons ng black sand ang miminahin sa Lingayen Gulf. Tatagal ito ng 25 taon. Ayon sa resident scientist ng Philippine Movement for Climate Justice na si Ruben Geb, pag nagkataon, patong-patong ang magiging perwisyong idudulot ng black sand mining. Una, tatamaan ang sektor ng pangisdaan. Yung sediment na yan, kasama yan sa sa ecological balance. Kaya nagkakaroon ng isda doon. Yung sediment na yan may mga benthic communities, benthic nasa baba sila, no? Nasa baba. Yan ang mga nagpo-produce ng mga eggs, larvae, kung ano-ano na nagiging food sa food chain ng mga isda and other invertebrates. Magiging sanhi rin daw ito ng pagbaha sa mga bayan na nasa tabing dagat dahil mapapadalas ang coastal erosion. Siyempre, kinutkot mo doon sa malayo, ang mangyayari dyan, di siyempre unti-unti, ibabalance ulit niya. Ngayon kung bumagyo, wala siyang maidaan na maibalik na sand, kukutkutin niya ngayon doon sa yung shoreline mo. Ayon sa grupong Save the Beauty of La Union, dahil sa black sand mining na isinagawa ng Japanese company dekada 60, naging madalas ang coastal erosion. Sa Bawang La Union halimbawa, tila tinangay ng malakas na alon ang bansag sa bayan bilang beach capital ng Norte. Almost 500 meters na flat gray sand yan. Kaya ang ganda ng Bawang noon eh. Lahat noon, wala pa yung mga ibang resorts sa other provinces. Ang sikat ang Nalinak Beach Resort, Long Beach Resort. Dito pumupunta yung mga artista nung araw eh. Giit niya, ayaw na nila itong maulit. Kaya tutulong ang kanilang grupo para maharang ang operasyon ng black sand mining sa La Union. Aburido naman si Jubel dahil baka magaya ang Luna La Union sa sinapit ng bayan ng Bawang. Kung mangyayari yun, sir, paano sila? Paano kami? Paano din yung mga umaasa na lang na dun yung kinabubuhay nila? Ang mga mangingisda naman sa bayan ng Binmalay, Pangasinan, nangangamba na rin sa magiging epekto ng black sand mining sa kanilang kabuhayan. Siyempre, walang isda eh. Hindi pa kami papalaot. Kaya umaapila sila sa kanilang mga local government leaders na sana'y tulungan silang pigilan ang operasyon ng black sand mining ng kumpanyang Pag-aari ng mag-asawang Lipana. Sa loob ng 2 linggo, matyagang nakipag-ugnayan ang BNC sa kampo ng mga Lipana para makuha ang kanilang panig. Kanina, naglabas ng pahayag si Marilu Lipana, ang presidente ng Olympus Builders. Ayon sa kanya, ang Olympus Builders ay nagpila ng exploration permit pero hindi ito inaprubahan ng Mines and Geosciences Bureau dahil bigo silang makakuha ng Certificate of No Protest mula sa mga apektadong komunidad. Dahil dito ay hindi na nila ipinagpatuloy ang aplikasyon. Sa makatuwid, kailanman ay hindi sila nagsagawa o magsasagawa
ng exploration activity o anumang mining operation. Giit pa niya, hindi tamang sabihin na ang pagpila ng aplikasyon ay katumbas ng pagkakaroon na ng aktwal na mining, extraction o commercial activity. Dagdag ni Marilo Lipana, malinis ang kanyang intensyon ng magpila ng aplikasyon at seryosong kinikilala ang kahalagahan ng mga prosesong itinatakda ng batas at pangangalaga sa kalikasan. Panghuli, sinabi niyang hindi makatarungan ang magpaikot ng mga panirang kwento na dudungis sa malinis na pangalan at reputasyong pinagsikapan niyang mabuo. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Bilyonaryo News Channel, Pangasinan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.